So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, bracket B, pangalawang battle na re-reviewin natin dito sa bracket na to. Dahil uploaded na yung Apex versus Badang sa channel natin. Yun yung una nating na-review sa bracket B ng Isabuhay 2017. You can check it, pwede nyo i-check sa channel natin. Panoorin nyo kung gusto nyo, no? Pero kung hindi, wala namang problema. Pero salamat pa rin sa suportang tunay since day 1 mga kumag, no? So ngayon, bracket B tayo ng Isabuhay 2017, Sayad versus Omar Baliw. Si Sayad, ilang beses na natin na-review to. So alam na natin yung strength ni Sayad, syempre, yung mga weaknesses niya. Si Omar Baliw, first time natin siya ma-review, pero napanood ko naman na bumatel to. So yung pagiging technical, no, ni Omar, yung pagiging malalim ni Omar, ayun siguro yung magiging sandata niya dito against Sayad, no. So para sa akin hindi siya style clash talaga, kasi kung titignan natin yung sulat nila may pagkaparehas, no. May same sila ng punto, same sila ng written, same sila bumatel. So let's see kung ano yung mas magiging effective, no. So yun lang yung masasabi ko. Umpisahan na natin to, Sayad versus Omar Baliw sa Isabuhay 2017 bracket B. Let's go. Sayad, unang banat, Isabuhay 2017. Flip top, pakinggan natin to. Unang banat, Sayad. Let's go. Check. Matagumpay na negosyante at marangal na tao. At oo, mabuting haligi ng tahanan si Manzano. Kaya anong ginagawa mo dito? Di naman siguro lingid sa iyong kaalaman na ako'y isang matadero at isa ka lamang sariwang karne na nasa ibabaw ng tadtaran. Kaya laban na ang laban. Total walang mawawala. Baka wala. Alam mo, hindi yan totoo. Sa bagay, sa oras na maglaho naman lahat sa'yo, di mo na malalaman, Ginoo. At usapang totoo, high minds, yeah! Omar is the shit! Nabaliw sa kakatsongke, di ba napaka-legit? Omar Baliw po! Opo! Bad boy na magalang, sobrang bad boy, binaril niya yung sarili niya sa noo. Bang! Hindi na butas na magalang. Omar Baliw po! Opo! Sinasabi niya lang yan para makapang-aliw. Kasi sa oras na malaman ng baliw na siya isang baliw, ay hindi na siya baliw! Ngayon alam mo, angas nung no? Angas nung binaril niya yung ulo niya, hindi tumagos, bumukol lang. Gagi. Kung saan ako nanggaling o anong klaseng mundo ng aking nalakbay, kahit magbaliw-baliwan ka habang buhay ay hindi tayo magpapantay at duda ako na may maghahantay na papunuan kung ano man yung level gap. Hindi ko sasabihin na tumigil ka na mag-rap, pero bakit hindi kung di mo naman nakaya pang mag-level up? Kinukontra mo ng pilit ang iyong mga kutob. Nakikain ka pa rin kahit nakahain ay bubog. Tagpong ito ay yung nasilip. Natanaw mo na ang iyong pagkalubog, pes hindi ito panaginip. Pero malinaw na ay kay tulog. Nakulata ang bata, pero pag hinto ko di pa pwedeng yung magiging kapalaran sa kamay ko nakadepende. Bigyan mo ako ng rason para magpakitang awa. At bibigyan kita ng dahilan para mamaya pa. Madaya ba tong hirit? Kung masyadong pabugtong, agad namang sumirit. Dumugo agad ilong, huwag kang masyadong mainit. Baka lalo ka lang masawi, kasi wala kang iuwing W ngayong gabi. Salip mawawalan ka pa, Omar Bali! Di na mapagdidikit-dikit. Tila totoy sa suntukan, puta pa, pikit-pikit. Habang suntok ko, wala bang landing, pero bakit ang sakit-sakit? Mas fashion designer ka kaysa rapper. Kaya bentahan mo na lang ako ng mga damit-damit. Bunga! Gusto mo na agad humiga? Darating din tayo dyan. Pinapahiwatig ko lang na meron kang kalalagyan. Dahil mo na para, Omar Baliw. Okay, so ulitin natin yan. Gusto mo na agad humiga? Darating din tayo dyan. Pinapahiwatig ko lang na meron kang kalalagyan. Okay. Hindi ko na iisa-isahin yung mga bara or hindi na mga punches yung ko dito i-judge ko. So as a whole na lang, yung buong round 1 ni Sayad na lang yung i-judge natin. So ayun, syempre yung pagiging agresibo ni Sayad, okay, walang problema doon. Malinaw na naging aggressive talaga si Sayad doon, umpisa pa lang ng round 1 niya. Then yung mga punto niya
And yes, di ako magpapaka di ko si sugarcoat, no, pero yung writtens ni Sayad, yung mga references niya, medyo yung iba is hindi ko magets, no, yung ibang reference niya, kaya napagdesisyonan ko na as a whole ko na lang siya i-judge, kasi kung hihimayin pa natin siya, medyo matatagalan tayo kasi kailangan natin ng ilang ulit pakinggan yun, kasi may mga times na kahit ulitin natin hindi pa rin natin abot yung mga meaning nun, no. So nakapag-decide ako na as a whole na lang. And yes, Sayad, tain ang ganda nun, sobrang energetic nun, sobrang unlocks nung yung mga reference na ginamit niya. Even hindi ko naintindihan yung iba doon, yung iba naman is naintindihan ko, and yung mga naintindihan ko is solid yun. Pinaka nagustuhan ko dun yung hindi ka magkakaroon ng W ngayong gabi, mawawalan ka pa sa Omar Bale, no. Solid na solid na laro yun para sa pangalan ni Omar. And ano pa, yung pag-i-agresibo ni Sayad, no, isa yan sa mga strength ni Sayad, yung pag-i-agresibo niya, yung boses niya, kung paano niya i-deliver talaga, yung mga linya is talaga compact talaga, no. So okay yun, okay naman yung medyo medyo naghanap lang ako na isang malakas na linya kay Sayad, na sabihin nating 3 or 4 na kasing lakas nung, or mas malakas pa dun sa winord play niya yung Omar Baliw, ginawa niyang Omar Bale. Siguro mga 3 or 4 times pa na ganon pa, yun siguro yun yung inaantay ko, pero tignan natin, baka buwelo lang to para kay Sayad. May 2 and 3 pa naman mamaya. Pero so far, okay yung naging performance ni Sayad para sa akin. Malinis, malinaw, ang ganda nung pagkaka-deliver, ang ganda nung pagkakasulat, yung choice of words, ang ganda rin. May mga references lang talaga na hindi ko naintindihan, pero bilang judge or online judge sa ganitong industry, parang na-feel ko naman na maganda yung naging naging bitaw nun, no. So para sa akin okay yun. So pakinggan natin si Omar kung maibabalik niya ba yung mga binitawan ni Sayad sa kanya. Dahil mo na para at Omar Baliw, pahingan natin laban to. Palakpakan niyo si Sayad. B-side game? Yo! Alam mo nang baliw yung kalaban mo, pinatulan mo pa. Kundi ka ba naman sinto-sinto? Rap style mo, pupugak-pugak na jeep na pahinto. Uy, nag-loading. Why? What happened? Nag-loading, and why? Check natin. Bakit nag-loading? Hindi ko alam kung bakit nag-loading. Mag-usap-usap muna tayo dito. Anong masasabi nyo sa Pwede tayong mag-usap sa comment section pag uploaded na to, ha. Dito sa bracket na to, habang naglo-loading, dito sa bracket na to, bracket B. So pagpalagay natin na hindi pa natin alam yung outcome ng battle. Kung hindi si Mot ang nag-champion dito, sino ang gusto nyo na mag-champion dito, no? Bukod, syempre malamang yan sa bracket B, malamang si Apex yung pipiliin nyo. Pero dun sa bracket A, 'di ba? Yung bracket A medyo pantay-pantay kasi yung bracket A may 'di ba? May Batas. Siguro kung nakita niyo yung lineup nito, na-feel niyo agad na Batas na naman, no? 'Di ba? So ako personally, no, nung nakita ko yung bracket, I think Batas will go to finals. Pero ayun, excited ako na ma-review ko yung Sorhenyo vs Batas kasi isang beses ko pa lang siya napapanood. And second time yung ma-review ko this coming week. So ayan. Ito to be honest, nung nakita ko yung lineup, akala ko Batas versus Mot or Apex talaga yan sa
sa perspective ko. Pero yun, unpredictable talaga ang brackets, unpredictable talaga ang battle rap, no. So yun, marami nang binali or marami nang sinira yung mga predictions natin sa battle rap, lalo na yung 2018 na isa buhay, 'di ba? Marami nagsasabi na Shea Abra sa finals, si Abra yung magcha-champion, pero ano nangyari? Naging Shea Pistolero, no. Marami na, pero ayun. Siningit ko lang kasi naglo-loading eh. So, di ko alam kung ba't naglo-loading. Naputulan na ata kami ng wifi. Dejak lang. Bakit ayaw? Ulitin natin. Mag-usap muna tayo habang nag-loading. Not sure eh. Di ko alam kung bakit nawalan eh. Wala kasing post dito sa tawag dito. Sa OBS kasi yung gamit ko. So, pwede sana nating i-post kaso walang post dito eh. So, ayun. So, sorry. I-pass forward nyo na lang kung gusto nyo pag na-upload na to. Pero, ayun. Gusto ko lang mag-share ng mga thoughts habang nag-uusap-usap tayo dito. Ayun. Batas Apex sana. Pero hindi na mangyayari yon kasi nag-retire na nga o retirado na si Batas sa battle rap. So hindi na mangyayari yung Batas Apex sa mga susunod na taon. Pero mali mo si EJ Power Gun bumalik eh. At kalaban niya si Abra, 'di ba? So only time will tell, guys. Only time will tell. Pantay lang. Ayoko na kasing ulitin kasi nagsabi na ako ng mga thoughts ko dun sa round 1 ni Sayad. So ayoko nang ulitin pa na, 'di ba? Para magiging na naman 'yun. Magiging fresh na naman sa akin yung mga bara ni Sayad. So baka wala na ako masabi kapag inulit ko pa. So ayun. Antayin lang natin. Hindi ko alam anong oras na ba? Hindi ko alam bakit nagkakaganto yung internet. Ay nako, minsan na nga lang ako gumawa ng content, di pa nakakainis. Nakakainis talaga. Minsan na lang o diba? No internet connection. Pero magkakaroon din yan. Kaya anong ginagawa mo dito? Diba? Ayan na. Ayan na guys, ayan na. Pasensya na. So, ayun. I-pass forward nyo na lang kung sakaling mainip kayo doon. Pero, may mga iniwan naman akong thoughts sa inyo. 'Di ba? Ayun. Matagumpay na negosyante. Check. Kahit magbaliw-baliw lang. O minds, yitaran kaya laban na laban. Ang mga kutob. Pagpes hindi ito pa nagbiga. Yo. So, dito na tayo. Dito na pala tayo. So, wait lang guys. Ayusin natin to. Okay, let's go. Pasensya na kung nagkaroon ng konting patalastas sa natin, sa review natin. So sa halip na siguro 30 minutes lang yung video, aabot siguro ng 40 dahil sa nangyari. Pero ayun, ayusin na natin, galingan natin, pambawi sa inyo. Let's go. Yo! Alam mo nang baliw yung kalaban mo, pinatulan mo pa.
Kundi ka ba naman sinto-sinto? Rap style mo, pupugak-pugak na jeep na pahinto-hinto. Habang ako yung kalsadang paliko-liko, kaya ito halos malito-lito. 32 lines kada round na bibitawan mo lang papito-pito. Kung bumitaw pa sigaw-sigaw, kaya yung hininga halos maligaw-ligaw. Letra mo kinilaw-ilaw, mas may sustansya pa yung ihikong manilaw-nilaw. Gulat lahat sa aking paglinaw, ako yung usok na may lason sa pagsingaw. Ikaw, naaalala ka lang nila kasi madalas kang makalimot sa pagbitaw. Kasi kada battle ko, beast mode. Sabi nila ay Super Saiyan. Kada battle niya, best joke. Sabi nila ay Super Sayang. Di ka ba nahiya sa grupo mo? Isa buhay back-to-back champion. Eh di sama mo yung utol mo sa 2x2 para back-to-back choke yon. Kasi hindi porket purong Tagalog ay malalim. Maganda lang pakinggan, ngunit pinupuntoy, wala rin. Aking talasalita ay malawak, ngunit pag binatoy, walang palabok. Habang ikay tila balon sa gitna ng disyertong walang masalok. Ako hindi mo abot, ibig sabihin hindi maarok. Alam nyo ba kung bakit bari yung palayaw niya? Kasi sa tunay na buhay, barok. At for the record lang, wala pang oplantokhang, matagal na akong katok. Pero mas baliw daw siya, kasi lahat ng gun bars niya applicable sa lamok. Pero kung bawat bari magiging krimen, ako'y diretsong bar tulina. Ikaw ba'y tulina kasi mas madalas ka pang magpalit ng hairdo kay Julina. Sobrang gangsta ng estudyante pa siya. Bring parents, kahit sila hindi maganda ang kutob. Pagdating sa office, kinaltukan siya ng tatay niya kasi nagpakulay lang pala ng buhok. Ang silbi ko, itaas yung kalidad, lagpas pa. Ikaw yung pabigat, angkas ka. Di magkalibel, antas ng utak. Kaya sa unang baitang, tagpas ka. Tinulak, laglag ka. Halikabok, pagpag ka. Di ka na naman naghanda, kaya sa pagsusulit, bagsak ka. Kaya sa panalo ko, dagdag yan. Wala tong utak, lalagyan. Antimano, itong bulok na connection, mamaya maglalagyan. Kaya panis. Solid. Kaya panis, kung sino man ang hahadlang. Damay na lahat kahit padaan-daan lang. Round 1, di pa tinuluyan, pinahirapan lang. Kasi mas masarap pumatay pag dahan-dahan lang. Galing. Ano ang banat? Laban! Tangina, ang galing ni Omar doon, pre. Akala ko ibibigay ko kay Sayed yung round 1. Ito, tol. Ito na. Since sabi ko nga, bawi ako sa inyo kasi may konting patalas na sa'yo kanina at ayoko nga ulitin at walang post kasi dito sa OBS. Kaya matutuloy-tuloy talaga yung ganong scenario or ganong scene. No, pasensya na pero babawi ako sa inyo dito sa sa review natin. So ngayon, akala ko ibibigay ko yung round 1 kay Sayed kasi para sa akin naging maganda naman yung umpisa ni Omar yung ang ganda nung scheme niya, yung dinodoble-doble niya yung yung salita dun sa huling salita sa isang linya niya, yung sabi niya hilaw-hilaw, nilaw-nilaw, tapos madilaw-dilaw pala, tapos ano pa yun. Basta, yung scheme na yun, yung unang-una, nagustuhan ko yun. And akala ko magtutuloy-tuloy yung ganun No, ang ganda kasi ng pasok ni Omar. So, para sa akin, sa isip ko, kung magtutuloy-tuloy na ganito kalakas yung round 1 ni Omar, para sa akin, ibibigay ko kay Omar yun. Kaso nga lang, pagdating dun sa, after niya dun sa ginawa niyang scheme na dinodoble-doble niya yung salita dun, yung last 2 words dun sa isang linya niya, after nun, parang bumaba para sa akin para sa akin lang naman, sa preference ko lang naman bumaba. Kaso ang nangyari after ng second half na, yung patapos na, doon na naman pumunto si Omar. Yung round 1 pa lang di pa pinatay kasi mas dahan-dahan lang, di ba? So para sa akin humabol, no? Sa halip na ibibigay ko, na decided na ako no? Actually decided na ako na ibibigay ko kay Sayed yung round 1. Pero humabol talaga si Omar from alam mo yun, yung last minute, no? Last 2 minutes humabol siya. Kung sa basketball man, down siya ng 3 points pero last seconds na buzzer beater pa. Kaya para sa akin, yung round 1 tabla yon, hindi ko yun kayang ibigay kay Sayed, no? Hindi ko yun kayang ibigay kay Omar ng malinis kasi para sa akin na gano'n talaga, salpukan talaga yung mga bara nila. Sabi ko nga sa inyo sa umpisa ng review ko na to, hindi to style clash kasi parehas sila ng estilo, parehas sila ng content, parehas sila ng written. So yung effectivity na lang talaga yung magiging labanan dito. So para sa akin, rounds 1 and 2 ng dalawang MC sobrang naging effective. Same sila ng power, ng energy, kaya itatabla ko yung round 1. Pando, pahinga natin, Sayed.
Warm up pa lang yung first round ko, pero si Manzano, nag-hysterical na kagad. Isa buhay to, isa buhay mo, yung tatak mong kalmado at banayad. Hindi, kasi baliw ka. Hindi ka baliw, Omar. At least, hindi pa sa ngayon. Kung ito ay pagsusulit, resulta, hindi pa sa ngayon. Nabagsaan ka ng troso, hindi. Hindi pa sa ngayon. Sa ngayon. Hatiin muna natin yung espasyo ng oras at panahon. Kaya flashback tayo dun sa minsan niyang inihayag. Na-miss daw ng mga tao si Looney, kaya sa liga siya ay lumapag. Wanabitas, noo. Insulto si na Lopez, mas magaling ka sa kanya. Yun ang sasabihin sa'yo ng ina mo. Ngayon nagbalik na yung idol mo. Ano lang ang silbi mo, Harry? Nagpapaka-bitch ka ng payaso. Ganun mo baka gusto na maging si Harley Quinn sa chess? Pinaka, pues check, takbo, anong bago? Salita ko yung malatadyak ng kabayo. Galaw na wala ka, galaw na pael. Diablo! Tupok, tusta, pero yung buhok, hindi ko pa dadampian. Kasi sisibatin ko pa yung ulo mo at ilalampaso ko dito sa buhok kong kaharian. Tornado map, roleta na bungo, paikutin ang paikutin hanggang sa Tornado map, ayun yung ano guys. Baka di kayo familiar doon sa tornado map. Ayun yung map na ano yun kung may ganun kayo kasi meron kasi kami nun tornado map. Yung map yun, yung map na pinamumuna sa mga sasahig sa tiles ganun. So ayun yung tornado map na pag binasa mo yung map, pwede mo siyang ipiga or pigain dun sa lagayan niya na umiikot yun. Kaya tornado map tawag dun. So basa man yun, pag pinaikot mo yun dun, matutuyo yun dun. Tas yun, pwede mo na ulit na punas. Tibatin ko pa yung ulo mo at ilalampaso ko dito sa buo kong kaharian. Tornado map, roleta na bungo, paikutin ang paikutin hanggang sa matuyo. Kasi naka-dreads, yun, diba? Predator, okay na bang? Sabihin kong hindi ikaw yung predator dito, kaya pray ka lang. Sana makalimot o kaya makauwi ka ng ligtas, bagong silang na sanggol. Sa eternal na tigdas, nakamamatay pero may lunas. Pero sana maalala mo na kaya kong ibalik ka sa panahon kung saan yung lunas wala pa. Kasi ako yung Dungeon Master kung itong laro ay D&D. Habang ito, pagwapings, umiisang kilo siya na PSG. Para sa higher state of mind, pues kilalanin mo si DMT. Kasi yung mga may high minds, paboritong puppet lang na mga alinalang na may ESP. Pero matalino din to talaga, di nga lang ganong halata. Aminado ako na pasaludo ako sa plinano niyang himala. Para yung lose-lose situation niya maging win-win ang ginawa. Nag-set up siya ng pustahan, malakihan, tapos sa akin siya tumaya. Kailangan mo na magpahinga. Kasi kung di mo na puna, ayan na, Omar, ayan na, nababaliw ka na. Higa! Tangay na, higa. Sara na sa next round, no? So, ayun. Okay, round 2 ni Sayad, to be honest, para sa akin, medyo bumaba yun. Kung yung round 1, nagustuhan ko yung timpla nung round 1 ni Sayad kasi may tumatak pa siya na linya para sa akin Yung tatanggalan ka, hindi ka magkakaroon ng double yung ngayon, bagkus mawalan ka pa. So, yun yung pinakatumatak sa akin na linya. Dito kay Sayad sa round 2, medyo naghanap ako ng effective ng effectivity, no? Para sa akin naging effective naman yung ginawa niya pero hindi siya ganoon kalakas. Talaga yung mga reference talaga ni Sayad, no, yung reference niya, yung mga angles niya is hindi mo talaga alam kung saan ano yun, saan nanggaling, saan tatama yun kasi para saan napaka-unpredictable ni Sayad, tol. Ang hirap niyang sabayan, ang hirap niyang yung mga reference niya, yung pagiging technical niya, ang hirap talaga sabayan. So, yun, to be honest, no, sabi ko nga sa inyo, ayokong magpaka-plastic sa judging natin. So, yun, may mga reference si side na hindi ko naintindihan, hindi ko magets. So, yun, para sa akin, yung kung ikukumpara ko yung round 1 and 2 ni side, mas nagustuhan ko yung timpla ng round 1 niya. No, itatabla ko yung round 1, 'di ba? Sinabi ko yun sa inyo na tabla. Itatabla ko yun sa score na 8. Pero yung side sa round 2 feeling ko mas hindi siya, may mga lines na hindi naging effective and para sa akin hindi ko
masyadong natripan yung pagkaka-execute ni Sayad dito or pagka-generate niya ng mga linya. Mas nagustuhan ko yung round 1. So yun lang naman. Round 2, Omar. Pakinggan natin. Balakbayan si Sayad! Balakbayan si Sayad! B-side game! Ako yung halamang medikal na sa Pilipinas kailangan iligal. Ikaw yung illegal na kristal na gawa sa kemikal. Ako'y gawa ni God. Siya'y gawa ni Lord. Na-chemist, ako'y kalmado lang, ikay kabado, naka-helmet kung maglaro ng Tetris. Tapos yung ulo mo, kaliwat kanan, parang electric fan, yung mata, dilat na dilat, proud ka pa kasi sa pagtulog exempted dyan. Fuck. Ay gago, nakalimot siya. Okay, game. Isa pa. Ako yung halamang medikal na sa Pilipinas kailangan illegal. Ikaw yung illegal na kristal na gawa sa kemikal. Ako'y gawa ni God. Ika'y gawa ng Lord. Na-chemist, ako'y kalmado lang. Ika'y kabado, naka-helmet kung maglaro ng Tetris. Tapos yung ulo mo, kaliwat kanan, parang electric fan. Yung mata, dilat na dilat, proud ka pa kasi sa pagtulog exempted dyan. Kinakausap ka na ng bisyo mo. Masyadong THC, sir. Yung tama ko, walang mali kahit mamili ka. CBD o THC, sir. Parehas kapayapaan, taas o baba. Sa tiba o indika. Kumbaga sa musika, walang genre, mainstream, underground, may label o indika. Ako'y andito upang buksan ka malayang matagal nang nakakulong. Mag-iingat ka, nililigpit na lang parang pinagkainan yung mga lulong. Pero congrats ha, ilang buwan na wala ka pa sa headline. Pero wag pa kampante, kasi mula sa 6 na buwan sinaganda sa 6 na taon yung deadline. Kaya sige magtatatakbo para maratatatat, dugutat-tatagaktak. Sa lapaglalaga pa ka, habang ako, chill lang, magpapapalakpak. Bang, 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 tinamaan. Bang, bumulagta. Bang kinawawa, bang iginapos, bang isinako, bang itinago, bang itinapon, bang kakatuan mo, bang pinahaba, bang mo, bang. Ano? Kaya pa? Kasi yung talo mo, mas marami pa sa lahat ng laban ko. Nakakadiri. Kahihiyan ka sa ilustrado, dapat sa'yo harakiri. Dito'y malabo kang paladin. Karangalan pag tinalo kayo wala din. Kaya sa halip na magpuyat at magsulat, nagbenta na lang ako ng carpet kay Aladin. Kasi ikaw ay malas. Unang level pa lang ng limburak, ngayon sa sayad. Inuferan ako ng beef, pero mas trip ko yung greens, kaya kain tong salad. Nagrarap ka lang kasi hindi ka umabra pang balad. Nagkakashow ka rin naman. Pag yung organizer walang pangbayad kasi wala kang bilang, andun ka sa dulo ng pila. Literal na inabutan ka ng cut-off kasi hindi lako hila. Agwat natin milyong milya pero silaw pa rin sa aking bumbilya. Kasi sa lahat ng mahilig magbuhat ng bangko, ikaw lang yung nasa row 4 yung silya. Time mo na banat, sayat pa. Okay guys, ipagpalagay natin na malinis yung naging performance ni Omar sa round 2. Okay, so pagpalagay natin no, na walang choke, walang stutter, tang ina sa kanya yun. Napakalaking panghihinayang yung ano dito, na nanghihinayang ako sobra kasi ang lakas nung Omar Baliw sa round 2 men, lalo na yung bang, yung puta yung gun burst niya na hindi actually hindi naman siya gun burst basta yung scheme na bang bang bang, tangin na para sa akin sobrang lakas nun, sobrang effective nun, no? Pero nag-choke kasi si Omar dun sa round 1 ay sa round 2 so nahihirapan ako kasi lagi ko sinasabi sa inyo na kapag yung choke mo nasa unahan, may possibility na maraming possibilities na pwede mo siya mabawi kasi nasa unahan naman yung choke mo eh. So, possibilities na ma-fill upan mo yon or ma-fill up mo ulit yon, matanggal mo yung butas, no? Kasi yung choke parang butas talaga yan eh, no? Kailangan mong harangan ulit yung, takpan ulit yung butas na yan para maging flat ulit yung round mo na para ma-disregard yung choke mo. Diba? Pwedeng ganon. Kaso nga lang, after ni Omar dun sa scheme niya na bang, nagkaroon na naman siya ng stutter, no? At para sa akin, based dun sa napanood ko, kinakapa niya talaga yung next na linya niya para makapasok ulit, no? So basically bibigay ko sana kay Omar yon. Sabi ko nga malinis, ko ipagpalagay natin na naging malinis yung performance ni Omar, sa kanya yon. Bibigyan ko ng perfect yon or 9. Ganun sana yung magiging range nun eh. Pero nagkaroon ng
choke sa round 1, ay sa start ng round 2, nabawi niya yon, pero nagkaroon ulit ng stutter, and para sa akin yung stutter niya dun sa bandang uli is yun yung pinaka naging pinakahumatak kay Omar sa round 2 pababa, kasi malapit na mag-end yung round na yun, and ayun yung talaga yung maiiwan. Sayang lang kasi decided na ako na sabi ko, what if na perform ni Omar to ng malinis, okay sana, 'di ba, sa kanya yun, pero wala eh. What's done is done, no? Bibigay ko yon, kailangan kong mag-less ng 1.5 doon kay Omar, pero dahil nga di tayo gumagamit ng pointing system, i-round up natin yung 1.5, so it's a 2, no? Sabi ko nga sa inyo, 9 points ang ibibigay ko kay Omar doon, pero dahil nga nagkaroon siya ng dapa doon, -2 natin yon, so 9 minus 2, 7. Si Sayad naman, sabi ko nga sa inyo, naging mas malakas yung round 1 ni Sayad para sa akin, pero yung pagiging consistent kasi ni Sayad, ayun din yung pinaka nagdala. Even wala akong narinig doon, sabi ko nga wala akong narinig na naging malakas na linya doon kay Sayad, kasi yung mga references niya, yung mga angles niya is hindi ko alam kung saan tatama yun. Napaka unpredictable ni Sayad eh, 'di ba? Pero props sa performance ni Sayad doon, malinis pa rin. So para sa akin, round 1 and 2, kung power man yung pag-uusapan, lamang talaga yung round 1 ni Sayad doon, pero sa pagiging consistent, bibigyan pa rin natin ng 8 puntos si Sayad doon. And kay Omar, hindi naman naging ganun kalayo yun, kasi para sa akin nabawi naman niya yun sa kalagitnaan ng round 2, pero syempre sa linis ng performance doon pa rin tayo magbe-base, lalo na tournament to, kailangan maging mahigpit sa mga chokes or stutters, no? So ayun, 8-7 in favor of Sayad. Round 1 tabla, round 2 Sayad, so 16-15 Sayad. Round 3, natin, Suboy. Hindi sapat yung mga banat mo para mawala ako sa postura. Tila graffiti sa puting pader, gamit lang din puting puntura. Habang di pa kita minumura mo ang mapaparol ka na ng joint, kasi bumago ka pagtura, tusok bawat pressure point, kaya tambak kagasalpak ko ng ideya sa mumunti mong kaisipan, habang mga ideya mo tila billboard lang na pinaskel ng madalian. Nauhaw sa atensyon, tumungga sa nakatakip na bote. Omar Harry B. Manzano, ganon kakakamote, sabaw! Umepekto na ba yung rabis? Galaw! Kung kalkulado, laging sakto, walang labis. Ipabasag mo sa akin yung mga ngipin mo kung magmukhang halimaw ang iyong nais. Tapos yung mga maiiwan na ayos, bubunutin ko ng plais! Hatak! 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 Pero bago ko yung gawin, titiyakin ko na ikay batak na batak na batak na batak, para bawat saglit, kapit, dama, di ka mawawala sa ulirat. Mamamatay kang masaya! Oo, mamamatay ka ng dilat! At oo, kailangan mo ng mamatay. At malalaman mo kung bakit. Pag nakapako ng kamay, di mo na kailangan pang kumapit sa palakpakan na aakit sa liwanag. Mabigat tong round 3. Ang lakas na itong round 3. Ang ganda nun, no? Pag nakapako na yung kamay, di mo na kailangan kumapit. Sheesh! Tang inang bara yan. Milad, madaling kailangan mo ng mamatay. At malalaman mo kung bakit. Pag nakapako ng kamay, di mo na kailangan pang kumapit sa palakpakan na aakit sa liwanag bumilad. Madaling madagit, kalapate na mababa, lumipad. Kailangan mo ng mamatay. At malalaman mong rason. Tinapos na ni Sayad dito, men. Ang lakas ng round 3 niya. Ako na ang tatrabaho habang nakahiga ka sa kahon. Galising asong kinapon, dito ay walang puwang. Magkaiba ang nabaliw kumpara sa nabuwang. Kailangan mo ng mamatay. Kung di mo mapagtanto, di lahat ng pagkakamali maaaring iwas to. Gaya ng pag-akyat mo dito, yan ay halimbawa. Walang nagkataon. Ito'y nakatadhana. Kailangan mo ng mamatay. Bumitiw sa lahat ng sa iyo. Dinadaanan to ng higad bago maging paru-paro. At kung nawala ka sa pagkalito dito sa aking palagay, para mabuhay ka muli, kailangan mo munang mamatay. Sara! Tay, muling banat! Wala, round 3 ni Sayad, ano talaga, powerful, no? Nakita niyo naman siguro yung facial expression ko dun sa mga binanat ni Sayad, and para sa akin, yun yung pinaka malakas niya. Strongest round ni Sayad yun. Gaya nga nasabi ko sa inyo, as a whole ko na lang siya i-judge, and para sa akin, grabe, tangina, minama ni Sayad yung round 3.
Kala mo bata yung kalaban eh, no? Pero so far di pa naman natin naririnig si Omar. May possibilities pa rin na maibalik ni Omar yun, pero so far tangina strongest round decided yun. So let's see. Omar Baleo, pakinggan natin. Second side 5. Yo, game. Check. Huling round, ito ay bonus lang. Pero isang round ang ubusin ko. Ako yung among paulan ka ng amo o ubusin to. Magaan na lifestyle, ako na matata kasama yung leave ko. Ikaw astang siga sa stage, pasalamat ka na approve yung leave mo. Na-approve yung leave mo. Hey! Huling round, ito ay bonus lang, pero isang round ang ubusin ko. Ako yung among paulanan ka ng amo o ubusin to. Magaan na lifestyle, hakuna matata kasama yung leave ko. Ikaw astang siga sa stage, pasalamat ka na approve yung leave mo. Nalimpungatan lang ako, sumali sa tournament kasi maluwag yung pantalon. Ibig sabihin, kailangan ko yung belt para di lumawlaw yung 100k pagtalon. Kasi ako yung maghahatid ng sulat na epektibo, parang veteranong kartero. Malayo sa tunay na buhay, mga sulat mo, ito'y kwentong barbero. At itong sibilisadong kanibal, gagawin kong paralisadong animal. Titirisin parang lisato, kaya si Lizano critical. Letray kunwaring lirikal, ngunit ito'y peke tipikal. Isang eroplanong di pedal, laban sa tangkeng ang driver, baliw na kriminal. 7 talong sunod, kinarma mula nung di pina-intro si Zero. Kulang na lang magdilaw sa dami mong L, kasi pinuliti ka si Craig at pistolero. Sakto lang na feeling tupak ka kasi meron kang 2 peking W. At kung hindi mo yung nag-gets, pinasimple ko yung formula. OB equals W. Kasi hindi mo to forte para pinag-twerk si Lisa makuha. Sobrang labo mo kahit si Lupin the Third hindi ka makuha. Sobrang malas mo pinagli ka sa suicide, yung choices C5 o seaside. Sobrang bobo mo nung umulan ang katangahan, wala kang dalang payong. Tapos nasa gitna ka ng B-side. Kasi bitch ka na ni Enigma sa uprising, kaya dito lakas loob sumali yan. Ako'y dumating ng di inaasahan, literal na harang, piratang sumali yan. Malinaw aking motibo, hindi uuwi ng walang napala. Habang ikaw ay sangpon, makain man parang walang nawala, pero corner pa rin yung hari. Checkmate, walang kawala. Siniksik ko klasikong mga letra, pwedeng ibentang nakatetra. Ikumpara sa silbi mong hindi mo alam, malabaradong uretra. Ako'y may sariling mundo, diksyonaryo na pang ibang dimensyon. Malabnaw yung imahinasyon mo, malinaw na yung sayad, produkto ng depresyon. Kasi hindi ka brutal, Ralph. Kulang ka lang sa pagmamahal at atensyon. Hindi ko sinasabing magbago ka, pero sana nakuha mo ang leksyon. Iba yung tunay na baliw sa may sayad lang na kulang sa pansin. Maraming kulay yung tinta, subukan mo magsulat ng makabuluhan nang mapansin. At kung hindi mo napansin, 3 round hindi ako nagmura. Ganyan ako magtrabaho, malinis, ganyan ako magmura. Putang ina ka! Okay, round 3 ni Omar hindi na naging ganun ka-effective. Tapos nag-choke pa siya, inulit niya pa yung 4 lines ata niya yun, no? So, ayun, effectivity, ang nangyari sa round 3, strongest versus weakest, no? Strongest ni Sayed yun, and para sa akin, yun naman yung pinaka-worst or weakest round ni Omar sa round 3. Nag-choke siya, iba yung choke niya dito sa round 3 kumpara dun sa round 2. Yung round 2 kasi ang ganda pa ng bawi niya doon, no? Pero yung round 3 hindi na naging ganun kalakas yung naging bawi niya. So, yun, round 1 pinaka-dikit yun para sa akin, kaya tinabla ko yun. I can't even tell who's winning that round. Pero round 2 and 3 ibibigay ko yun kay Sayed sa score na 9-7. So, 15 plus 7, 22 para kay Omar. Sayed naman 8-16 tapos 9-25, so 25-22. Rounds 2 and 3 malinaw yon, Sayed yon, sobrang linis na performance ni Sayed all throughout. Si Omar naman ang ganda ng round 1 niya, lumaylay sa round 2 sa umpisa pero nakabawi sa huli. Pero syempre tournament, kailangan pa rin natin mag-less. Tapos after niya makabawi, nag-stutter na naman sa round 3, nag-choke sa umpisa at hindi na siya nakabawi para sa akin dun sa remaining lines dun sa round 3 niya. So, ayan. 2 and 3, Sayed. Sayed versus Omar Baleo. Flip top, second side 5, Isabuhay 2017. Pangalawang laban para sa Isabuhay tournament. Sayed versus Omar Baleo. Magiging pambes para sa kanilang pareho. Ito hurado natin, ang boto ng hurado, 5-2 advancing sa tournament, magingay para kay Sayed. 5-2, okay.
convincing pa rin naman para sa akin yung naging score na 5-2. Judges kay Omar Baliw. Judges. Binoto ko si Sayad kasi yung round 1 ni Omar Baliw, solid yun. Gulat ako ng bagong style na ginawa niya, pero nag-choke siya ng round 2. Tapos ganun pa rin yung Sayad na dati nalalaman sa pagdating sa bars, sa delivery, kakaiba si Sayad. So Sayad ako. Sayang yung round 2 ni Omar. Yo, Elvis and Rapper Noor. Ang boto ko kay Sayad all 3 rounds. Malaking nakabawas ng points yung pagkalimot ni Omar Baliw sa mga lines niya sa round 2 and 3. Pero tingin ko, kahit na dire-diretso niya yun, bibigay ko pa rin yung boto kay Sayad kasi very creative yung mga bars niya. Yun. Yo, Cruz, binoto ko si Sayad kasi yun nga, na-choke siya ng 2 beses sa round 2 tsaka 3 yan. Sayad. EJ Power, binoto ko si Sayad sa round 3. Kay Sayad yun, nag-edge si Sayad kasi mas marami yung suntok na lumapag. Tapos round 1 kay Sayad din, mas lamang siya, mas marami yung suntok. Tapos sa round 2, dapat bibigay ko kay Omar Baliw, pero binigay ko ng tie kasi na binapos ko yung yung medyo nag-stumble, nawala siya dun sa round 2 kaya naging tie. Yun. Okay. 2-1 sa akin. Malinaw. Yung Lil Sisa, binoto ko si Omar kasi though nakuha ni Omar yung round 1 para sa akin. Tapos yung round 2 niya medyo nag-slow down pero medyo manggaling ng bars na sa pinakadulo. And then sa round 3 is Sayad. So yun, round 1, round 2. Para sa akin, it's Omar. Okay. Binoto ko si Sayad kasi tournament to eh. Bali si Omar Baliw kasi ang dami niyang slip up so mababa yung choke niya sa round 2. Para sa akin, tournament to, hindi ka pwede magpabaya. Yeah, Kaya, tsaka yung ginawa ni Sayad, talagang pambating talaga yun. Panapos. Kaya sa Okay. Isa ako sa bumoto kay Omar Baliw. Sabihin natin nakakalimot siya pero nababawi niya rin naman eh. Kaya para sa akin, Omar Baliw pa rin. Kung tutusin 1, 2, 3, Omar Baliw ako talaga. So, ayun. Para sa akin yung score na 5-2 is convincing naman yon. So, yun. Naging maganda naman din yung naging judgment ng mga judges natin. And para sa akin, okay na medyo naghanap lang siguro ako ng mas malakas pa na Sayad, no. Kasi sabi ko nga sa inyo, ilang beses ko na na-review si Sayad at ang lakas talaga ni Sayad, malakas talaga si Sayad, no. Pero dito sa battle na to siguro yung naging mataas lang yung expectation ko kay Sayad. Pero hindi natin narinig yung ganung Sayad, no, yung in-expect nating Sayad, hindi yun yung narinig o napanood natin sa battle na to. So, okay lang, may round 2 pa naman at mabigat-bigat yung kalaban ni Sayad sa round 2. It's Apex, no. So, yun, dalawang battle na lang po yung bracket B na re-review natin, yung Spade. Di ko alam kung sino yung kalaban ni Spade dito. Pero yung Mot Plasma yun, nakalaban ni Mot. Si Spade di ko alam eh. Di ko mabasa talaga, borang-bora talaga yung pangalan kapag ganito eh. So ayun, pasensya na ulit kung may patalastas tayo kanina dun sa round 1 ni Omar. Pasensya na. Kaysa naman ulitin ko yung review ko na which is nakapagsabi na ako ng insights ko dun sa round 1 ni Sayad, no. Ayokong ulitin kasi syempre hindi na natural yung maging reaction ko dun sa round 1 ni Sayad kung uulitin ko. So pasensya na kung inantay ko maging okay internet, no. So di naman sinasadya. I think first time mangyari na may ganong scenario sa natin sa review natin, kaya pasensya na. So ayun, sana patuloy pa rin kayo magsumuporta at mag-subscribe. Sana maabot natin yung 2K subscribers bago matapos tong taon, no, ng December. At ayun, looking forward sa 2K subscribers this month, no. So ayun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.